Welcome sa aking YouTube channel, para sa mga kwentong pelikula na tinagalog at pinaikli para madaling maintindihan, kaya subscribe na para sa mga latest movie recaps. Sa hinaharap, isang malupit na krisis ang kumakalat sa Europa kung saan kulang ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Ang ilang gobyerno ay bumabagsak, at isang totalitarianong rehimen na tinatawag na, hindi sapat lahat, ang umiiral. Upang malutas ang kakulangan sa yaman, nagsimulang magpatupad ng pagpapaslang ang rehimen. Unang tinarget ang mga matatanda at pagkatapos ay mga buntis at bata. Subalit, ilang bansa tulad ng Ireland, Iceland, at Norway ang nagtagumpay sa pagtigil ng masaker at nagtutol sa rehimen. Maraming tao ang nagsisipag-alisan sa kanilang lupain. Isa sa mga ito ay sina Nico at ang kanyang buntis na asawa na si Mia. Isang gabi, dinala sila ng isang smuggler sa lokal na pantalan, kung saan tumakbo sila sa gitna ng mga kargang container upang makahanap ng paraan ng pagtakas. Sa harap nila, may aso na sumalubong sa kanilang daan kaya't kumuha sila ng ibang direksyon at nag-iingat na itago ang kanilang sarili sa ilaw ng mga helicopter. Nakarinig sila ng mga pulis na inaaresto ang ilang tumatakbo, ngunit nakalampas sila at nakahanap ng isa pang smuggler na humingi ng dagdag na pera. Sa kabila ng mga naunang bayad, napilitan silang ibigay ang kanilang mga singsing ng kanilang kasal. Pagkatapos, pumasok ang mag-asawa sa likod ng isang truck na kasama ang iba't ibang kababaihan na tumatakas din kasama ang kanilang mga anak at aso. Tinanggal ni Mia ang damit na nagtatago sa kanyang tiyan at nag-aalala dahil hindi na niya nararamdaman ang galaw ng sanggol. Ngunit tinuruan siya ni Nico kung saan makakahanap ng pwesto sa paan ng sanggol dahil doon ito palaging sumusuntok. Binigyan din siya ni Nico ng Snickers bar bilang munting regalo para sa pagdiriwang pagdating sa Ireland. Pagkatapos gamitin ng isa sa mga refugee ang drill upang gumawa ng butas sa truck at magbigay daan sa liwanag, pinanood ni Mia ang ibang mga bata at nadama ang panghihinayang dahil iniwan nila ang kanilang unang anak. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Nico na kinuha ng mga sundalo ang kanilang anak, kaya't maaaring patay na ito. Matapos ang ilang oras ng paglalakbay, nagkaroon ng hinto ang truck upang magsakay ng mas marami pang mga refugee. Ang mga tao ay nagmadali sa loob, kaya't inanunsyo ng smuggler na hatiin ang grupo sa dalawa, ang mga babae at mga bata dito, at ang mga lalaki sa ibang sasakyan. Sinubukan ni Nico ipaliwanag na kasama na siya sa truck kasama ang kanyang asawa, ngunit hindi siya pinansin at dinala palayo. Isinara ang mga pinto at tumingin si Mia sa isang butas kung paano nawala ang kanyang asawa. Sa tulong ng kanyang cellphone, nakipag-usap siya kay Nico na sabi nitong huwag mag-alala dahil pareho naman ang direksyon ng mga truck, kaya magkikita sila mamaya. Sa ngayon, kailangan niyang magtipid ng baterya at bantayan ang kanilang mga gamit. Habang naglalakbay ang truck, si Mia ay tumitingin sa labas gamit ang butas, na nababahala sa karahasan sa bawat kanto. Ang mga sundalo ay walang awang pumapatay ng mga nagwawelga, at ang mga kababaihan ay dinadala ng parang hayop sa mga kulungan. Sa ilang oras na biyahe, huminto ang truck nang makarating sa isang checkpoint, at nagmadali ang lahat ng mga babae na magtago sa likod. Ipinalabas ng driver ang mga papeles upang ipakita na siya'y nagdadala ng kargamento, ngunit binuksan pa rin ng mga sundalo ang truck para siyasatin. Sa unang tingin, makikita lamang nila ang ilang kahon dahil ang mga refugee ay nagtatago sa likod ng pekeng pader. Ngunit nagkaduda ang leader at pinapasok ang isa sa kanyang mga tauhan, sinabihan siya na barilin ang gilid ng pader. Ginawa ito ng lalaki, at sa pagkakaibang distansya, masasabi ng leader na may nakatago sa compartment. Pumasok sila kasama ang ilang kanyang mga sundalo at pinakiusapan ang mga babae na lumabas, dahil sa takot, umakyat si Mia sa ibabaw ng mga kahon. Bago buksan ang pekeng pader ng isa sa mga babae, agad na pinatay siya ng leader at binuksan ng iba pa ng mga sundalo, para patayin ang buong grupo, habang si Mia ay natakpan ng dugo ng mga taong binaril. Sa wakas, ang natirang buhay lamang ay ang aso at isang bata. Nakatakas ang aso, ngunit ginagampanan ng mga sundalo na patayin ang bata. Matapos silang mawala,
umiiyak si Mia at nagpapadala ng mensahe sa kanyang asawa na sinasabihan siyang magtago. Ilang oras pa ang lumipas, nakarating ang truck sa isa pang pantalan. At inilipat ang container upang isakay sa isang barko. Sinubukan tawagan ni Mia si Nico, ngunit hindi ito sumasagot, kaya iniwan na lamang niya ang isa pang mensahe na nagsasabing ang barko ay dinala na siya palayo. Sa kanyang bag, si Mia ay nag-check ng kanyang gamit at binuksan ang ilaw bago matulog. Maya-maya, nagising si Mia nang magsimula ng umuga ang container. Sa pamamagitan ng butas na iniwan ng mga bala, nakikita niyang naguguluhan ang mga marine dahil sa matinding bagyong sumira sa barko. Sumisigaw si Mia ng tulong habang siya'y natutumba sa magulo dahil sa lakas ng alon, nasasaktan, hanggang sa biglang paglanding na nagpapaanod sa kanya. Pagkatapos, nagising si Mia at natuklasang pumapasok na ang tubig sa loob ng container sa mga butas. Nang tingnan niya ang labas, natuklasan niyang lumubog na ang barko at ngayon ay lahat ng container, kasama ang kanya, ay lumulutang sa gitna ng dagat. Nagsimula siyang magpanik at sinubukan tawagan si Nico. Ngunit nabasag ang kanyang cellphone at hindi na gumagana. Sinubukan niya ang isang extra phone na dala sa kanyang bag, ngunit hindi niya alam ang password para magamit ito. Pagkatapos tignan ang kalagayan ng sanggol, napansin ni Mia na patuloy ang pagpasok ng tubig sa loob ng container. Kaya't nagsimula siyang buksan ang mga kahon upang hanapin ang makakatulong. Sa kasamaang palad, puro kagamitan gaya ng plastic containers, telebisyon, alak, at earbuds lamang ang naruroon. Nakakita rin siya ng maraming hoodies at isinuot ang isa. Pagkatapos mag-ikot, sinimulan niya ang pag-ayos ng mga bagay na nahulog mula sa kanyang bag, kasama na ang tape at isang Swiss Army knife. Pagkatapos lagyan ng tape ang mga butas para mapabagal ang pagpasok ng tubig, natagpuan ni Mia ang kanyang diary at nahanap ang kapanatagan sa larawan ng kanyang pamilya. Biglang may narinig siyang sumisigaw at tumingin sa butas upang makita ang isang container na unti-unting lumulubog na may tao sa loob. Sa desperasyon, sinisigawan ni Mia ang pangalan ni Nico at inilagay ang kanyang SIM card sa gumagana pang cellphone. Ngunit hindi sumasagot si Nico habang lumulubog ang container, kaya't nag-breakdown si Mia. Sa mga susunod na oras, patuloy na sinubukan ni Mia ang cellphone ngunit walang kasagutan. Sa pagsapit ng gabi, kumuha siya ng kutsilyo dahil iniisip na tapusin na ang lahat. Biglang naramdaman ni Mia ang pag-alaw ng sanggol. Nagpasya siyang mabuhay para sa sanggol at natulog habang naririnig ang kantang galing sa labas ng mga balyena. Maya-maya, napansin ni Mia ang isang nakatirik na kahon na kumikislap, at siya'y lumipat sa gilid bago ito mahulog. Subalit, nagdulot ito ng mabilisang paglagpak ng tubig sa loob ng kanyang container. Akala ni Mia'y malulunod na siya, ngunit biglang nagising at napagtanto na panaginip lamang iyon. Natuklasan niyang natanggal ang tape at mas lumalala ang pag-apo ng tubig. Kaya't ginamit niya ang kanyang kutsilyo upang itolak pababa ang isang kahon at itapon ito gamit ang kanyang kutsilyo, pero doon ay natagpuan niya na mas marami pang plastic containers. Sa unay naiinis siya, ngunit nakaisip siya ng ideya. Inalis niya ang goma mula sa mga takip, at ginamit ito upang takpan ang mga butas sa ibaba. Kinuha rin niya ang hose mula sa isang makina sa isa sa maraming kahon at inilagay ito sa isa pang butas upang mailabas ang tubig. Inilipat niya rin ang dalawang kahon sa pader para may mapagpahingahan siya at inimarkahan ang antas ng tubig gamit ang tape, binibilang ang mga araw hanggang umabot ito sa limitasyon. Pagkatapos ay sinubukan muli ang cellphone na wala pa ring sagot, iniakyat ni Mia ang ilang alambre mula sa earbuds at dito niya isinabot ang mga litrato mula sa kanyang diary para matuyo. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang mga supply, tiyaking tama ang rasyon ng kanyang mga bote ng tubig at pagkain. Natuklasan din niyang gumagana pa ang drill at lighter na naiwan ng ibang tao. Biglang nagring ang kanyang cellphone mula sa hindi kilalang numero, at si Mia ay sumagot dahil iniisip niya ay si Nico ang tumatawag. Hindi ito nakasagot noon dahil naubos ang kanyang battery, at buhay siya dahil niloko sila ng isang driver. Sa halip na dalhin sila sa pantalan, iniwan sila sa labas ng lungsod. Inikwento ni Mia ang nangyari sa kanya,
at pangako ni Nico na ililigtas siya. Pero sa ngayon, kinakailangan niyang magtipid ng battery at mabuhay para sa kanilang anak. Biglang naramdaman ni Mia ang isang labor contraction at umaasa na wag muna lumabas ang sanggol. Kumain siya ng sandwich at inayos ang mga kahon, ngunit nahihirapan na siya sa sobrang antok. Napansin niya na may paparating na bagyo at nararamdaman ang isa pang pagsakit ng tiyan. Umaasa siyang ito'y maling alarm lamang. Ngunit ilang saglit pa, lumabas na mali siya. Ang bagyo ay dumating, malakas ang alon sa kanyang container, at ang sanggol ay parang lalabas na. Sumisigaw si Mia sa sakit habang ang tubig ay muling pumapasok sa container. At biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ngunit nahulog ito nang subukan niyang sagutin. Walang ibang pagpipilian, hinubad ni Mia ang kanyang damit at humawak sa mga tali ng mga kahon habang pumapangatlo sa sanggol sa tubig. Ang umbilical cord ay nakabalot sa leeg ng sanggol. Si Mia agad na inaalis ang umbilical cord mula sa sanggol, hinahagkan ito hanggang siya'y umiyak. Sumakay si Mia sa ibabaw ng kahon at naghihintay na matapos ang bagyo. Kinabukasan, inaayos niya ang placenta, naglilinis, at inilalagay ang sanggol sa isang kahon. Ngunit ang kanyang cellphone ay sira, at hindi tumitigil sa pag-iyak ang sanggol. Sa isang saglit ng pagkabigo, sinubukan ni Mia ang drill upang gawing butas sa kisame at makatakas. Ang ingay ay nakakapraning sa sanggol, at si Mia, hindi makapagpatahimik sa kanya, ay biglang nagalit, at sinigawan ang sanggol. Subalit agad siyang humingi ng paumanhin nang maunawaan ang kanyang nagawa. Sa mga sandaling sumunod, naramdaman ni Mia na kanyang dibdib ay nagre-react, at sinubukan muli ito sa sanggol. Lumabas ang gatas at sa wakas ay nakakakain na ang sanggol. Nang makaramdam ng pagkagutom, hindi mapigilan ni Mia na ubusin ang natirang pagkain, at muling nag-drill sa kisame. Ngunit sa kasamaang palad, naubos ang battery ng drill bago ito matapos. Pagkatapos, ibinalik niya ang SIM card sa orihinal na cellphone, ngunit hindi pa rin ito gumagana. Sobrang inis na siya, at sinimulan niyang itapon ang lahat ng kanyang gamit sa galit. Nang matagpuan ang kutsilyo, sinubukan niyang gamitin ito sa mga butas sa kisame, ngunit nasasaktan ang kanyang mga kamay. Sa pagdaan ng oras, wala nang ibang magawa si Mia kundi alagaan ang sanggol, paminsang pinapalamig ang balat ng sanggol para matulungan ito sa init, sinusubukan niyang matulog nahihirapan siya dahil sa gutom. Sa wakas, tinalo siya ng desperasyon at naisip ni Mia na kainin ang sariling placenta. Biglang naririnig niya ulit ang mga balyina sa labas. At nang siya'y tumingin, sinundan ng balyina ang kahon, na nagdulot ng iyak ng sanggol. Sumagot si Mia sa pamamagitan ng pagsuntok sa mga pader ng kahon. Sa pangalawang pagkakataon, sinubukan ni Mia gamitin ang kutsilyo sa mga butas, ngunit ito'y nabali. Ang cellphone ay patuloy na hindi gumagana, at siya'y uminom ng natirang malinis na tubig. Sa hilo dahil sa init, si Mia ay nangolekta ng tubig mula sa kisame, subalit ito'y nagdulot ng kanyang pagkasakit. Pagkatapos ng ilang minuto, lalo pang lumala ang kanyang pagkahilo, at bigla na lamang siyang nakakita ng isang papel na eroplano na bumagsak sa kanyang mga paa. Sa sandaling iyon, ang kanyang panganay na anak ay lumitaw, inaakusahan siyang dahilan ng kanyang pagkamatay sa mga kamay ng mga sundalo. Si Mia ay umiyak habang si Nico ay lumitaw sa kanyang tabi, na nagpapaalala na hindi iyon ang kanyang kasalanan. Nang magising si Mia mula sa panaginip na ito, mas mabuti na ang kanyang pakiramdam dahil sa wakas ay umuulan na at bumubuhos ang tubig sa mga butas. Uminom ng tubig si Mia at nag-ipon siya ng maraming tubig sa mga plastik na lalagyan. Kinuha rin niya ang lata, ngunit nang mabasag ang takip, nagkaroon siya ng ideya. Itinulak ni Mia ang lubid mula sa mga kahon sa mga butas sa kisame. At nagsimulang inila hanggang sa wakas ay nagawa niyang buksan ang isang butas na sa liwanag ng araw ay pumasok. Pagkatapos, si Mia ay umakyat sa ibabaw ng container at kinumpirma na wala siyang natatanaw na lupa. Sila at ang sanggol ay natutulog doon para sa sariwang hangin. At kapag oras na upang palitan ang sanggol, itinapon ni Mia ang maruming hoodie sa tubig. Ito'y nakapagdulot ng pansin ng ilang isda,
kaya't nagmamadali si Mia upang kunin ang ilang lubid at piraso ng metal upang subukan ang pangingisda. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi siya makakuha ng kahit isang isda. Pagkatapos ay parang gusto na niyang sumuko, bigla niyang napansin ang isang eroplano na dumadaan at agad siyang nagtungo sa container upang sirain ang isang telebisyon, kumuha ng piraso ng screen nito. Pagkatapos ay umakyat siya ulit, ngunit sa kanyang pagmamadali, tinamaan ang kanyang paa, tiniis niya muna ang sakit at ginamit ang piraso ng screen upang sumalamin sa liwanag ng araw. Ngunit hindi siya napansin ng eroplano at lumisan. Nadismaya si Mia ay bumalik sa loob ng kahon at ginamit ang mga alambre at maliit na piraso ng metal upang tahiin ang sugat. Isang napakasakit na proseso ito, kaya't sinubukan niyang gawing madali ito gamit ang alkohol. Pagkatapos, nakakita siya ng mga daang earbuds at mayroon siyang ibang ideya. Gumawa si Mia ng isang lambat at matagumpay na nakahuli ng isda, kinain ito ng hilaw. Nagtrabaho siya ng mabuti para mabuhay, gamit ang hose upang alisin ang tubig mula sa container at pangingisda gamit ang lambat, iniimbak ang maraming isda sa mga plastik na lalagyan. Sumulat rin siya ng mga sulat ng SOS at iniipit ito sa kanyang diary, inilalagay sa mga lalagyan na itinatapon sa dagat, umaasa na mayroong makakakita sa kanila. Isang hapon, ipinakita ni Mia kay Noah ang mga larawan ng pamilya at nagpasya na tawagin ang sanggol na Noah, ayon sa pangalan ng kanyang lola na gusto rin ni Nico. Ipinalabas din niya ang larawan ng kanyang kapatid, ibinahagi ang kwento kung paano siya kinuha ng mga sundalo at pa rin ay nagbibintang sa kanyang sarili para dito. Sa gabi, napansin ni Mia na giniginaw si Noah, kaya't ginamit niya ang alak at posporo upang magumpisa ng apoy. Sa gitna ng gabi, narinig ni Mia ang isang bagay na tumama sa gilid ng container at lumabas para malaman na ito'y isang plastik na lalagyan lamang. Sa sandaling iyon, nagring ang kanyang cellphone at natuwa siya nang marinig ang boses ni Nico. Ngunit sa kasamaang palad, ito'y masamang balita. Sinubukan niyang magnakaw ng bangka, ngunit nakita siya ng mga sundalo at binaril. Sa ngayon, siya'y nagtatago, ngunit unti-unti nang namamatay dahil sa taman ng bala at wala ng maraming oras. Tinawagan si Mia ni Nico upang magpaalam at ipangako na mabubuhay siya. Kaya't inilagay ni Mia ang cellphone sa tabi ni Noah upang makausap siya at marinig ang kanyang kaakit-akit na mga ingay. Pagkatapos sabihin ni Mia at ni Nico ang "I love you" sa isa't isa, namatay ang kanyang battery at naupos ang apoy habang siya'y umiiyak. Nalaman na sa puntong ito na mayroon pa palang natirang Snickers bar si Mia na iniipon para sa dulo ng kanyang paglalakbay, sa ika-26 na araw, halos magwala na si Mia. May mga drawing at mga ranteng sulat sa mga papel na nakadikit sa mga pader ng container. Na malapit nang umabot sa limitadong taas ng tubig. Kaya't sina Mia at ang sanggol ay ngayon naninirahan sa ibabaw nito. Ginagamit din ni Mia ang kahoy ng container, ang mga plastik na lalagyan, at ang lubid upang bumuo ng isang vaelsa. Biglang narinig ni Mia ang isang ingay sa loob ng container, at napagtanto niyang malapit na itong lumubog, kaya't siya'y nagtatalon para kunin ang lahat ng kanyang mga larawan. Nakita rin niya ang Snickers bar sa loob ng isang plastik na lalagyan, kaya't tiniis niyang pumasok ng mas malalim upang kunin ito. Habang iniipit ang valsa na kasama si Noah, tinamaan ang paa ni Mia sa tali, kaya't siya'y nakikipaglaban para dito habang sinusubukang hindi malunod. Gamit ang isang piraso ng metal, nagtagumpay siyang putulin ang tali at mabilis na lumangoy palabas ng container bago ito tuluyang mawala sa ilalim ng tubig. Pagdating ni Mia sa ibabaw, siya'y natakot na malaman na hindi niya makita si Noah. Sa sandaling iyon, dumaan ang isang pader ng container at naglabas ng tubig, na tumama kay Noah at napaiyak si Mia. Ngayon, maaaring sundan ni Mia ang direksyon ng ingay at makasama muli ang kanyang anak. Kinabukasan, habang sila'y naglalakbay, binuksan ni Mia ang isang plastik na lalagyan at inilabas ang ilang isda, umaasa na makahikayat ng mga ibon. Sa madaling panahon, ilang sigol ang lumilipad sa kanilang itaas, at ito'y napansin ng isang bangka na dumaraan malapit sa kanila.
Agad silang nagmaneho ng bangka patungo sa direksyon na iyon at iniligtas ang maliit na balsa, na natagpuan si Noah na buhay at malusog. Mayroon ding tali na lumalabas mula sa balsa at bumabagsak dagat. Kaya't nagsimula ang mangingisda kunin ang tali hanggang lumabas ang katawan ni Mia. Agad na nag-apply ng CPR ang mangingisda, ngunit hindi nagigising si Mia. Gayunpaman, ayaw nilang sumuko para sa kapakanan ng sanggol. Matapos ang maraming chest compressions, sa wakas ay bumangon si Mia at ibinigay sa kanya ng mangingisda ang sanggol bago gumamit ng radyo para humingi ng tulong. Kailangan ko ng ilang sandali para malaman na ligtas siya. At nang tingnan niya ang kalangitan, nakita niya ang papalapit sa bansang Ireland, na nangangahulugang makakamtan niya ang bagong buhay na kanyang nais. Salamat sa panonood.